Hello mga ka-Clover, bago po tayo magbigay ng tips sa ating panibagong video ay sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan lahat. Ang tatalakayan naman po natin ngayong video ay about po sa paggawa ng bonsai adenium plant or may isa pang pangalang desert rose kung alam nyo po ito. Itong aking mga bonsai ay mga bata pa to talaga sila. Yung iba dito medyo malago na kasi yun ang pinakauna kong nagkaroon ako ng adenium plant, yung itong malalago na, pero itong yung mga maliliit in-order ko rin po siya noon sa online, pero seeds ang pag-order ko sa kanila. Ito yung seeds, simula seeds, ako talaga ang nagpatubo sa kanila at nagpalaki. At hanggang ngayon ay ito na sila, unti-unti na silang lumalaki, pero ito ay tumagal din ito ng 1 year mahigit na. Itong ilang piraso kong bonsai na adenium na malalaki na ay yung local lang ito siya, yung kulay pink, pero maganda pa rin naman siya. Yun ang una kong in-order sa online. Tapos may nakita akong galing Thailand talaga siya na mga seeds. At merong nagpatunay kasi na comments doon. Marami talagang umorder sa kanya na totoo ang mga kulay na dumating sa kanila. Kasi matagal na itong shop na ito na inorderan ko. Wala pa yung pandemic. Kaya marami talagang nagpatunay sa review na inorderan nila, kaya nakapagpabulaklak sila ng totoong bulaklak na magandang klase na galing talaga sila ng Thailand. Kaya dito na rin ako umorder, pero hindi pa ako nakakakita talaga ng totoong bulaklak nila kung anong kulay talaga. Pero napapansin ko po sa kanilang mga stem, iba-iba po, at saka yung kanilang hugis ng dahon iba-iba. Kaya ako naman nasasabi na local itong malalago kong adenium plant kasi ilang beses na to silang namulaklak ng kulay pink. Ito, ganito dati yung mga bulaklak nila. Kaya sure din ako na iba-iba talaga ang kulay nitong bulaklak nila kasi iba-iba yung kulay ng kanilang stem at hugis ng dahon. Siguro habang naghihintay tayo ng mamulaklak sila ng kung anong mga kulay ng kanilang bulaklak, kasi ang gaganda talaga ng kulay ng mga bulaklak nung time na in-order ko sila. Pag-aralan muna natin kung paano sila gumanda o paano sila magiging bonsai. Then sa susunod nating gagawin, kung gusto ninyo paano magpatubo ng sa seeds lang muna. Kasi po kung bibili pa po kayo ng malaki na at imported pa ay ang mahal na talaga. Gaya ng sinabi ko sa iba kong video, kung gusto nyo talagang mas malaki na talagang magsisimula kayo sa malaki, pwede naman po. Pero sa akin naman, mas gusto ko yung magtatanim talaga, magtatanim ng simula seeds pa sila o kaya simula maliit pa sila para mas natutuwa akong nakikita ko silang pinaghirapan ko talaga simula maliit sila hanggang sa lumaki sila. Dahil sa ito lang yung aming paso ng pang-bonsai, kahit ano naman yan, pwede yan. Basta kung ganun lang muna yung kaya natin, ang importante naman dito ay paano sila pagandahin kahit na sa bote lang sila ng mineral water. Sabi ko nga sa inyo, pinturahan nyo lang yan ay napakaganda niyang tingnan. So, first step po, kung paano sila maging bonsai, yun nga, 'di ba? Itatransfer sila sa sa pangpaso na bonsai. Itatransfer sila sa paso na pang bonsai. Then pag transform sila, hindi nyo muna silang pwedeng putulan ng sanga para maging dumami yung sanga nila. Pag kayo nag-transfer, mag-iintay talaga kayo ng buwan bago nyo sila putulan para dumami yung kanilang sanga. Lalo na yung kanilang puno ay sana ay
malaki na or magulang na talaga. Kasi pag pinilit nyo kaagad-agad na putulin yan para magkaroon sila ng maraming sanga, baka ang mangyari po niyan ay mamamatay lang. Kasi po, bata pa nga ang kanilang mga sanga. Kaya kailangan ganito, nakikita nyo naman kung gaano sila kagulang na. Totoo lang itong iba na to, kaya bakit dalawa lang yung dalawa lang yung kanilang sanga. Kasi yun ang nangyari noon. Kaya natutunan ko talaga na medyo maaga ko silang pinutulan para magkaroon ng maraming sanga dahil excited na nga akong gumanda sila eh. Kaya yun ang mangyayari kapag bata pa na puputulan nyo sila ng sanga, yun ang mangyayari, hindi dadami yung kanilang sanga kapag pinutol nyo. Kailangan talaga medyo magulang na. Pagkatapos, ganito, pag nagputol kayo, ganito, halimbawa ganito. Yan, sa puno talaga mas maganda. Hindi yung magpuputol kayo ng mahaba. Pangit talaga siya pag kapares itong isang akin naputulan ko sa medyo mahaba. Kaya naging sanga niya, dalawa lang yung kanyang naging sanga. Kaya parang bukod sa pinilit ko nga na bata pa na pinutol ko, mahaba pa yung kanyang sanga. Mas maganda talaga yung ganito yan, na siya yung magulang tapos sa punong-puno talaga. Tapos tinan mo, ang ganda ng kanyang, ang dami ng kanyang sanga nung tumubo na sila. Ngayon, pangalawa, ang gagawin nyo kung paano sila mabuhay, pagputol nyo, mag-ready din kayo ulit. Sabi ko sa inyo, mag-ready din kayo ng plastic. Buong plastic talaga, hindi yung kapares yung sa rubber plant ko na video na kahit ginupit lang na plastic. Ito mas maganda buong plastic. Yung plastic na ganito yung Calypso, ano bang size nito? Basta ganito. Saka pwede rin sa plastic ng ice water. Suklob mo dyan sa pinutulan nyo suklob nyo sa pinutulan nyo na stem. Tapos makatas din yan siya. Ma-stain siya. Ngayon, ang gagawin, pag pinutol nyo, pagkakatas niya, punasan nyo rin po siya ng malinis na tela. And then, budburan nyo kaagad ng rooting powder. Pagkatapos, lagyan nyo siya sukluban nyo siya ng plastic at talian ng goma. Ang pagkatali nyo ng goma, wag po masyadong mahigpit yung sakto lang na hindi siya makasingaw. Ganun po, at pabayaan nyo lang siya. Tapos, doon makikita na magmumoist. Kinabukasan, magmumoist yung loob ng plastic. Yun ang gustong-gusto ng mga sanga na yun na dumami magtutubo yung kanyang mga sanga. Kasi dahil nga nagmumoist. Ngayon, wag nyo lang siyang gagalawin. Makikita nyo naman po yan kung may tumubo na. Tsaka bakit natin ipa-plastic? Yun nga yung paraan niya para dumami ang kanyang sanga. At saka, ang adenium plant kasi is, madali to siyang mabulok din. Kaya, kapag hindi nyo tinakpan ng plastic, maaari din po siyang mamatay, lalo na't nauulanan, lalo na't nababasa. Kaya pag ginawa nyo ganito, kailangan mas maganda talagang sakluban nyo ng plastic at talian ng goma. Tapos kapag kayo'y nagdidilig sa kanila, huwag nyo silang didiligan sa stem nila, sa mga dahon, dahil hindi nila gustong diligan ang mga sanga tsaka dahon. Didiligan nyo lang dito sila sa paligid ng kanyang puno, dito sa mga ugat-ugat. Ganun ang magdilig ng adenium plants. Pero pagdating sa ulan, gustong-gusto nila yung naulanan sila. Okay lang na maulanan sila, dahil yun ang gusto nila. Pero yung pagdidilig ng galing sa gripo, ayaw nilang nababasa yung kanilang dahon at saka yung kanilang sanga, lalo na yung pinutol natin. Wag nyong babasain kasi mabubulok yan. Ito nga din yung plant, hindi to siya matakaw sa tubig. Kahit buwan nyo tong hindi diligan, okay lang sa kanila. Gawin nyo, didiligan nyo sila kahit twice a week.
Pero uulitin ko, wag nyo silang didiligan sa kanilang sanga, sa stem, at saka sa kanilang dahon, kundi sa paligid lang ng mga ugat. Tapos pagka-transfer nyo sa pangbonsai na paso, okay lang na may lupa sila. Kasi doon muna kasi sila magsisimulang mag-ugat sa lupa. Hindi, di ba ang karaniwan talagang bonsai is walang lupa. Halos ugat lang makikita mo. Kapares din itong sa akin, oh. Ganun mangyayari din naman ang ganyang klaseng pagkatubo nila paglaki. Pero sa simula kasi bata pa sila, kailangan pa nila ng lupa na makakapitan ng kanilang ugat. Tapos yung lupa na yun, kunti lang. Huwag nyo yung masyado silang, yung talagang tambakan ng lupa. Yung sakto lang. Natapos yung lupa na yun, hanggat lumalaki sila, wag nyo silang dadagdagan ng lupa. Hayaan nyo lang yung lupa na yan na kusang nalulusaw naman yan, kusang umuunti yung lupa na yan pag katagalan yan, kasi sa pag natubigan sila, pag naulanan, kapares nito, nakikita nyo yan. Bakit nagiging lumitaw yung kanilang mga ugat? Tapos bakit may lupa? Kasi medyo bata pa nga sila, di ba? Kaya ganun ang mangyayari. Babayaan nyo lang sila na kusa silang lumaki yung kanilang mga codex. Yan, ganito. Huwag nyo silang lagyan ng lupa, ha. Bayaan nyo lang silang ganyan. Kung gusto nyo mataba ang inyong ang inyong mga plants. Itong adenium plants. Ang number 1 na nakapagpapataba sa kanila ay ang ulan. Ngayon, kung walang ulan, ang gagawin nyo, hanap lang din kayo ng mga pangpataba dyan na halaman. Pero ako, organic na yung aking pangpataba. Hindi ako gumagamit ng mga abono, fertilizer. Ang ginagamit ko lang dyan ay hugas isda. Hindi yung, halimbawa, naglinis ka ng isda. Hindi sa unang hugas, ha. Dapat yung medyo malinaw na yung tubig ng hugas isda, hindi yung unang pinaghugasan ng isda, doon mo ididilig. Hindi po yun. Kailangan yung mga 3 hugas ng isda, yun ang pangdidilig nyo dyan. Ito, umuulan na sa amin. Gustong gusto nila yung ulan na yan. Gaya ng sinasabi ko, wag nyong didiligan yung kanilang dahon at saka yung kanilang stem. Ganun lang po yun. Pero pag ulan, okay lang yan sa kanila. Then, after mga 2 weeks, yan, makikita nyo na yung tatalbos na yung inyong pinagputulan. Makikita nyo yan sa loob ng plastic. Pero pag nakita nyo, huwag nyo munang gagalawin. Hayaan nyo lang sila. At tatanggalin na lang yung plastic kapag nagkaroon na siya ng 1 inch or 1 centimeter, pwede na rin po. Pwede na rin tanggalin yung kanilang plastic at huwag nyong gagalawin yung kanilang mga stem kasi baka mamatay po. Maselan din po kasi ang adenium plant. So, ganito lang po kasimple kung paano magparami ng dahon ng inyong bonsai plant. Ganun lang ang tips ko sa inyo. Pag pinutol nyo yan, magsimula kayo sa punong-puno, sa magulang na stem, and then lagyan ng powder, ng rooting powder, takluban ng plastic at talian ng goma. Ganun lang po. So, magkita-kita po tayo ulit sa susunod nating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po wag nyo poong kalimutang mag-subscribe para ganahan naman po tayong gumawa ng iba't ibang video at tips po para sa ating paghahalaman po para maganda ang ating buhay, maganda ang ating bahay. Thank you po. Please like and share. Salamat!